Magandang araw sa inyo mga ka-safety. Ang tatalakayin ko ngayon, lifting plan for tailing crane. Ito nakikita nyo to, siguro yung mga may experience sa mga oil and gas construction, mechanical construction, mga heavy plant construction. Nag-erect sila ng mga vessel. Alam niyo kung ano yung vessel? Bigat yan, 180, 240, 230 tons. Ngayon, bago ako magsimula, mag-subscribe sana yung mga hindi pa nagsasubscribe sa akin. Sairi Cabanza Jr. YouTube channel. So, maaring nakakita na kayo ng tailing lift. Tail lift. Hindi pa kayo nagtataka bilang safety kung papaano ba mag-audit, papaano bang mag-check ng lifting plan. Hindi naman ikaw ang gagawa niyan, kundi yung mga lifting supervisor, lifting engineer. Usually pagka ganito, hindi sa pagkakaalam ko, pagka ganito masisela na, lifting engineer na yan. Ibinibigay yan sa Rigger 1. O maaaring iba, Rigger 1 ang gumagawa. Pero pagkakaalam ko, pag ganitong masiselan, lifting engineer yan. Tapos, ang nag-actual, yan, mga Rigger 2, Rigger 3, ayan, nagsusupervise Rigger 1. So, dito, halimbawa itong head crane, 40 meter yung radius niya. Ang bubuhatin naman ay 180. Siyempre sa una, 'di ba, naka-vertical 'yan. Naka-horizontal 'yan. Hanggang sa, 'di ba, pag ganyan yan nakaganyan yan hanggang sa iaangat nilang ganun yan 'Di ba? So ito yung tail lift. Ito yung naka-attach yung kanyang sling dun sa dulo sa buntot, sa ilalim, 'di ba? Nakaganyan yan Ito naman nakaganyan yan, no? 'Di ba? Hanggang sa iaangat niya yan Ngayon, kung ito ay 180 ton, paano ko ang posisyon ganito na? Hindi ba kayo nagtataka? Kung papaano mo malalaman kung gaano nakabigat. 180 ton. Ilang ton sa binubuhat ito? Tumutulong lang siya May bumubuhat na, ito na yung bumubuhat Ito madaling gawa ng lifting plan to Kasi kung 180 ton, natural, siguro, ang dapat na power niya, siguro 410 tons para buhatin yung 180 ton. Pero, paano itong tail lift? Tumutulong lang siya Paano mo malalaman? So, ito, kukumpitin natin. Pakikita ko sa inyo. Ngayon, maaring ang ibang mga lifting engineer o mga Rigger 1, iba yung computation nila. Kasi, marami kang pwede pagkuhanan ng formula. Ang rigging kasi is about estimation. Hindi mo makukuha ng eksakto yan. Talagang may mga slight difference yan. At saka ang formula may mga pagkakaiba, pero actually doon din ang punta nun. So dito, ito yung head crane. Ito naman yung tailing crane. Ang tailing crane usually, 'di ba, mas mababa. Halimbawa 300 ton o 350 ton. Ito naman halimbawa 1,100 ton. Ito naman yung load. 60 degree. Ito naman yung 180 tons. 180 tons yung bigat. Ito yung spreader bar. Ito naman, mayroon lang lifting eye dito yan. Lifting eye. Tapos naka-attach yung sling. Nga pala, itong lifting eye na yan, bago mo pakapitan yan, dumadaan pa yan sa tinatawag na NDT, non-destructive testing. Okay, tinatawag na DPT, Deep Penetration Test. Kasi baka mamaya, ang mabasag dyan, ang matanggal dyan, yung mismong lifting eye.
Hindi nga bumigay yung web sling, hindi nga bumigay yung round sling, ang bumigay naman yung lifting eye, di patay, di ba? Kaya yung mga lifting eye na yan, pagka ganitong yung mga alam mo ng mga high risk, ini-NDT yan. Ini-NDT yan. Yung mga yan, di ba? Kasi baka mamaya matanggal yung pagkaka-welding diyan. Ngayon, dito naman ito yan. So, halimbawa, ito ay 40 meter. Ito naman, halimbawa, ito ay 24 meter. Hindi may difference siya. Diba? Ang gagawin mo ngayon, 180 tons to. Ito yung formula. 180 tons, i-multiply mo yan sa 40 meter. Equal 7,200. Okay. Ito naman, itong tail, 180 tons, i-multiply mo yan sa 24. Ang sagot ay 4,320. I-divide mo ngayon yan. Saan? Itong 40 at saka itong 24, i-add mo yan. Ilan? 64. Diba? I-divide mo ito sa 64 meter. I-divide mo yan sa 64 meter. 7,200, i-divide mo ito sa 64. Ang sagot ay 112.5 tons. 4,320 divided by 64 meter, ang sagot ay 67.5 ton. I-add mo yan, lalabas ay 180 ton. Yan yun. So ngayon, para malaman mo ngayon ito, sa load chart, dapat ito lalabas 67. Ito naman sa head, diba? Bubuhatin niya itong 180, pero hindi niya pa nabubuhat ng 180 tayo niyan. Bakit? Natural, may bumubuhat sa likod 112.5 ang yun yung actual na binubuhat niya, dahil may bumubuhat pa sa likod. Pero pag wala nang bumubuhat dito, ito yung diretso na, 180 ton na yan. So ganyan mag-calculate. Iba yung may alam. Lalo na pagka safety engineer ka, safety officer ka, dapat alam mo yan. Hindi lang yung mga suspended load, yung mga barricade, basag na yan. Normal na yan, alam na lahat ng tao yan. Dito ka, lalo na pag mataas ang posisyon mo, dapat yung mga pakakawalan mo yung mga tipong bago sa pandinig. Okay, sa pagkatapos, sa mga hindi pa nagsasubscribe, sana mag-subscribe kayo sa akin. Cyril Cabanza Jr.